punong-puno po ako ng kagalakan. Makita kayong lahat sa biyaya ng Panginoon na to ah, sabi nga, hindi kayo para palungkutin. But today, as I have seen the workers kanina, how they had been used by the Lord, ano po, and even yung mga tumatayo po ngayon, may mga matatawag tayong pinagdadaan ng realidad ng buhay. And tulad din po ng inyong pastor ngayon, I am, sabi ko nga po sa inyo, not just I am on that higher level as per 2 weeks ago, but I believe kayo, kasama na rin ng ating pong ministeryo na dumadaan sa patuloy na matatawag na kalooban ng Diyos. Nakaugnay po yan sa ating patuloy na tinatahak na tema, yung masasabi pong I am continually with thee, and somehow kanina when they were starting sa prayer, andun po I could not hold my tears po. I miss you all, siyempre. But per updates po muna, I will be taking pa siguro mga to the most, sabi daw, as per kahapon, yung per session ko ng mga therapies, home therapy, it will really take me time pa po. Then, depende pa po yan sa pag-akyat dyan sa ating hagdanan. So, whatever, andito po ako patuloy sa biyaya po ng Diyos kung paano po ako makakagampan maliban po sa ating mga tagapangalaga na naririyan po, mga kamanggagawa, and kayo po sa iba't ibang time zone ng inyong mga lugar. Per these updates now, nandun po, no? Napakahalaga ng nais ko lang pong ipamanik sa inyo. Nakaugnay sa tema natin na dinaanan ni Pastor at patuloy na dinadaanan. When you term it, I am continually with thee, wala nang pinaka na mahalaga sa ating mga puso kung hindi yung atin pong pananampalataya sa isang Panginoong Diyos na ating patuloy na pinagtitiwalaan, ating lagi pong tinatagubilin, nilalagak. And kaya nga po, in preparatory, sabi ko po sa inyo mamaya may magaganda pong magiging ilang insight, hindi po para maging bias. On my higher level, kung mapapansin niyo po yung mga postings ko 3 weeks ago, preparatory po lahat yun na the Lord will be really on that aspect, kung ano pa yung dapat din po niyang ayusin sa inyong pastor, kasi hindi pa naman po perfect ang inyong pastor no? So I pray magiging example din po ito sa ating lahat. Ayoko pong maging bias, gayahin si Job, si Joseph, si Daniel na dumaan ng mga mahihirap na sitwasyon, si Pablo, no po, hindi po kasi I for one have experienced this. Hindi din po sila mga perfect. And ganoon din po si Pastor, as your spiritual leader now, I hope magiging ilustrasyon po ako sa inyo sa mga naging pangyayari. Hindi ko alisin na sa nangyari sa inyong pastor, pwedeng nandun ang katanungan, Pastor, bakit po nangyari yan sa inyo? Well, from the onset, balikan ko lang po ang pangyayari. September 2,
Ang ganda po ng aking early morning devotional. Kung makikita niyo dun sa pictures namin after our overnight birthday celebration po ni Pastor Rico. And even nung gabing yon, madami po kami naging mga pag-uusap. I go back to dun sa mga principles na yon. Na iuugnay ko po sa aking mga mahalagang talata. So, Asi, sundan mo na lang ako ha. Ilan lang naman ito. Uh, Sad to say, please na lang po note down starting this Sunday. I do not know kung sino po magbe-burden na gumawa ng mga ano natin sa PowerPoint ba yan, Asi, no? Ipopost yung mga verses ko kasi bahagi po yan ng higher level ng ating ministry ngayon. Maliban sa pampisikal ng inyong pastor, pampersonal, at pang ministry nga po ngayon. Yan. Kanina na-touch ako. Babalikan ko yung idea mamaya po. May kumanta sa atin, iba ang sitwasyon, nagre-recover din. God bless you, Sister Marie, for your smiles na patuloy nakapagpalakas kay Pastor. Ang daming nag-update, nangamusta. Naging kalakasan ko po kayong lahat. Okay? From the onset nga po ng May 2, and then meron nga dong patawa kasi what happened, para lang meron lang tayong backgrounder, walang parang sisihin dun sa lugar. Pero yun kasi ang kanila palang establishment eh. Yung tiles ang kanilang tabi ng pool. So si Pastor, nawala sa isip ko yon. And talaga pong nadulas ako, lumipad akong ganyan. So yun sa aking kaalaman na ito yung ipopoling ko, kinabi kong ganyan, nasa area ko, pero bumaksak na una pa din yung aking hip, left hip. So naka-apekto po yon talaga sa inyong pastor. Yung pain, nandun, simula nung May 2, at hanggang supposed to be, nagtatry akong mag-recover doon. Mayroon naman silang health officer, nag-first aid, tinignan ako, and yung mga kasama natin, mga kaagapay nando doon. But talagang kahit nung nag-shower na ako sa CR, seconds lang na nahimatay ako, alam ko eh, pero si Lord ang nag-handle sa akin. And then ayan yung boses ni Pastor Louie, Pastor, okay ka dyan sa loob? Yeah, sabi ko, Pastor, paagapay na kasi talagang mabuti naglagay si Asi ng chair sa labas ng CR. Doon, naka-recover ako. Then, nag-decide na nga po na ibiyahe na ako going to Santa Rosa. Kasi kung payo nung nando doon, ang kanilang health, medical, doon muna ako dalhin sa San Juan hospital, pero it will not do good din kasi ganun, kung i-confine, baka i-confine din ako. So, minabuti na naming i-travel ako and I praise God, no? Yung patawan na gagamitin ko kasi sabi nga nung isang manggagawa natin. Kasi pastor, ang bilis-bilis yung kumilos eh. Eh, siyempre si pastor naman flexible pa. So, mamaya gagamitin ko tong ilustrasyon na bakit nangyari. Lahat yan, ipapatignan ko sa inyo. And then, along the way, may purpose din si Lord. Bakit? First time, yung aking kaagapay na yan, si Ma'am Joyce, tinaray namin siya mag-drive, Lipa, San Juan. Pero yung pauwi, mas nagkaroon siya siyempre ng extra burden kasi nag-aalala siya. Siyempre, I know that, nararamdaman ko yon. Inaabala kami, ang daming talagang gawa pa ng Diablo, muntikanan, mga konting aksidente. But ako talaga po ang target, alam ko yon. Nagbibiroan na lang nga kami doon sa car. Binibiro nila ako, Pastor, baba ka na kasi talaga tuloy-tuloy yung sa akin, yung nais na gawin ng Diablo sa akin. But we all praise God hanggang madala po ako sa Medical City. And doon po talagang napaiyak ako sa pain. And andyan sila nagsasabi, Pastor, kaya mo yan. Andyan nakaka-touch yung idea na yon. Actually, hindi naman ako sa pain doon bahagi lang yung pain. But yung iyak ko doon,
I have seen itong mga tinuturing na pamilya, hindi po iniwan ng inyong pastor. Meron din po nagtatanong, very concerned sa mga chat. Pinapicturean pa ako dun sa ER. God bless you, Ma'am Rosalie. And andun po yung mga acknowledgement ng bawat isang ginamit. Siyempre, inyong prayers, the whole week now, nakaraos po ako, step by step. And siyempre, patuloy, maliban sa pang-physical ko po ngayon, meron tayo pang ministry, pang leaders lang po muna yan, at saka pang workers. Pero baka later times, mararamdaman nyo din po yon. So, ipapaliwanag din naman namin po. Babalik at babalik po ako sa aspeto ng vision po ng ministry natin. Ayan. Kung ano po yung puso ng ating ministry, yun po yung nais ng Diyos ipatupad. Hindi po ako magiging bias na siyempre, mahirap naman yung laging sabihin lang natin doon sa pagsasala ng Panginoon. Mamaya dito sa mensahe ko po, mag-uugnay-ugnay lahat yan. Yung tinataguriang John 10 na yon to 15, pagsasala ng Panginoon. Kung yun nga po kaya nga may 7 churches. Pinapipili tayo doon kung saan natin puso. No? And it so happen, si Pastor ay dinala dito sa tinatagurian nating Philadelphia Church, sa 7 churches na yan in the last days, na hahangarin natin, yan po yung pamamanik ni Pastor, walang perfect. Hahangarin lang natin po talagang makapamuhay ng may kabanalan at katotohanan. Kaya nga nagpo-post ako, nagbiro pa ako Kanta na lang tayong holy kasi hindi na daw tayo holy ngayon. Kaya posibleng umalis yung iba nating mga kasama sa simula pa. Medyo nakakalungkot po yun. But mamaya po, iugnay ko lahat yan. Pansinin ninyo. Ang galing talaga po ng katotohanan ng salita ng Diyos. The vision stands in holiness and truth. Dahil po, lagi ko naman sinasabi sa inyo, inaalaw ng Diyos ang mga pangyayari. At isa kong natutunan yan kay Lord. Inaalaw ko lang din pinapanood ko lang, no? Mamaya may mga words akong gagamitin. Tinitingnan ko yung mga pangyayari, I always just entrust to the Lord. Although, again, acknowledge ni Pastor yon, I cannot perfect the ministry. Wala pong makaka-perfect ng ministry. But, thank you all sa mga patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagbibigay galang sa line of authority namin, pagkakahirang ni Lord. At bibiruin ko naman yung mga kaagape ko dyan. Sa mga nagmamahal kay Pastor, may ganyan kaming biruan po dyan. Sa mga nagmamahal kay Pastor. Patuloy na napatunayan po yan this week. And supposed to be po, iba ang mensahe ko nung May 2, nung May 3. Pero, kita nyo po, ito yung mensahe ko na ngayong araw na ito. Hindi po ito yun. Mas dito po ako ngayon, pinaunawaan ng Panginoon sa mensaheng ito. So, as run through tayo sa mga verses na ito, ha? So, again, as I am a Paulinian, alam niyo yon. Of course, I am. Ayoko naman sabihin Jesuit ako kasi iba yun Siyempre, Christ in me. Alam niyo yon. But sa mga lingkod ng Panginoon, mga natutunan ko, na-touch nga ako kay Pastor Rico nung birthday niya mismo bago kami magtapos ng alas 12. Inabot po kaming tatlo nila Pastor Louie nag-extra fellowship nung May 1. Sabi niya kay Pastor Louie, si Pastor, marami akong natutunan. So thank you Pastor Rico, kung nandiyan ka hindi kita makita sa Zoom sabi nga, nandun yung naging kanyang paggagapay sa akin. Although binibiro siya lagi ni Ate Epin. Ate Epin, hindi ko rin alam kung nandyan ka ngayon.
na sip-sip kay pastor, gano'n. Yung biruan namin yun, pang amin yun yung mga turingang pamilya po. No? Yung pamilya kami, taon, nagsama. And ngayon, along the way, nakita nyo yan Paano nagsasala si Lord ng vision for the past 29 years. Hanggang ngayon kung sino yung nananatili, yan, I am continually with thee. Meron dyan, may biruan din, pero tulad ng mga pangyayari, ay pinanumbalik ng Panginoon, patuloy na kasama sa vision, at mas nahigitan pa nga nila yung iba Not to, hindi sila para itaas. Kasama yan doon sa pinakita ni Lord sa akin nitong mga panahon pong ito. I would be dealing sa tatlong aklat ni Pablo sa isang napakahalagang word. Kasi pwedeng tanungin nyo, Pastor, bakit nangyari sa inyo yan? Pastor, bakit umalis sila ganon? Pastor, bakit ganito? Okay? Well, the word purpose. Yan. Yan, doon muna ako sa word na purpose. At i-deal ko yan sa tatlong book ni Paul para mai-present ko siya logically. Okay? Yung tinatawag na proper homiletics or systematic theology. Hindi lang yan, I pray, nababasa nyo yan itong tatlong verses na ito. Pero paano ito binubuo? Yan. So si Pastor, somehow, sa akin na nga pong salamat as per acknowledgement nila Pastor Rico, dumating na rin yung panahon, siguro yung iba kaya na inalis ni Lord, hindi talaga natin kasama sa vision kasi dumating din sila sa panahon, yung tatlo lang naman lagi yun yung pride, yung mas gusto nila yung kaalaman nila ang mas nasusunod, hindi sila nakakatingin dun sa line of authority, paraan ng Panginoon. Pwede rin sabihin natin, yung iba bumigay ng mga kapatiran natin, yun nga, di ba, nakulong pa, lust of the flesh, okay? Meron din lust of the eye, yung mas mahalaga na sa kanila yung mga bagay sa mundong ito. Okay, mga career, mga material na bagay. Nandyan po yan di ba? Yan lagi yung ugat ng mga pangyayari na ginagamit po ni Satan. Si Pastor po, I don't want to be biased. I am like Job nitong nakalipas. Kasi may dinil din po si Lord sa akin talaga. And I have repented of that. Siguro, partly of my character. Kaya nga, ang ganda nung devotional ko nung early morning, balik ako doon, yung Ezekiel 36:36. I believe the Lord would like to really more empowered my heart dun sa nilalaman ng Ezekiel 36:36, a new heart. Yan, nagbibiroan kami dun sa sa fellowship namin nung gabi ng maghapon. A new heart. Yan, may ibibigay si Lord sa akin, a new heart. So, I have that now. I have that now on a higher level. Higher level. Yung kaya kong magpatawad kahit mabigat din ang ginawa sa aking kasalanan. Kaya kong magpatawad dun sa mga tumalikod sa ministry. Sa akin nga, siguro baka naman nagmamature na lang si Pastor. Okay na sa akin. Maganda naman ang pamamaalam. Basta wala lang paglaban. So, no need na. Terminate na lang kagad. I-revoke ang mga posisyon. Okay na yon. Kasi, again, inuulit-ulit ko yung vision. Si Pastor, di ba, alam niyo yung doctrine ni Pastor, never ako namilit. Never ako susuyo. Kasi, alam ko itong purpose na ito na pag-aaralan natin ngayon. Yan.
Okay, and God bless you. Jan, Ezra, ayan kayo, mga bago naming manggagawa. Okay, we bless naman the Lord, oh, may mga bago tayong drummers. So, di ba? Sabi ko nga sa posting ko ng isang araw, sa mga workers, walang makapagmamalaki kay Lord. Ayan. So, on a higher level tayo lahat ha, higher level. Now, spiritual, dito ako tutukoy kasi lahat yung mga binanggit kong ilustrasyon na yon, iugnay ko po mamaya dito sa mensahe. Yan. Purpose. In the Hebrew word, ang common niyang word sa Hebrew ng purpose is matara. Mata and RA. Kaya nga, galing eh. Matara, marami akong nakita sa mga pangyayari. Pang-personal ko, pang-physical, pang-ministry, pang-spiritual. Matara. Marami akong nakitang purpose ng Diyos sa mga pangyayari. And I hope sa mga katulad ni Sister J ngayon. Sister J, share ko to sa iyo kasi talagang need natin to eh. Yung purpose ni Lord. And as I see you standing there as one of my kaagapay, God bless you, ma'am. God bless you. And praying for you tomorrow. Yan po, si Sister J is ongoing yung kanyang PET scan tomorrow. The purpose. The word matara, a common Hebrew word, it means, tingnan nyo po, nangangalay lang po konti si Pastor, mumove lang po. Yan. Goal, target, objective. Yan. Yan po yung sa English word ng matara, Hebrew word yon. It is goal, target, objective. Yan yung common Hebrew word po para masundan nyo ako ha. And pag naman ginamit minsan nila sa ilang aspect pa, tatlo po kasi ang nagiging typical na paggamit niyan, yung taklit. Tak, T-A-C-H-L-I-T means ultimate. Pinaka. Yung hinahangad na yon. So, the ultimate, just like Paul was there, I want to know more Christ, di ba? Peter said, we move on and maliwanag na we will be really just like Christ as an example to us. We will suffer sa buhay na ito. So lahat po yan, realidad. And then there's this third word in Hebrew, yiud, Y-I-U-D. Here naman, for a specific mission or destiny. So, I am more, siyempre, kung si pastor, ministry workers, I'm reminding in general, tayo ay niiod ni Lord for a specific mission or destiny, the Holy and True Christian Fellowship. And I hope kahit doon sa umalis, makakapanood naman sila sa YouTube channel natin eh. Maintindihan nyo, and ganun pa rin puso ni Pastor, sabi ko sa inyo, I have a new heart. Mag-repent lang kayo kay Lord, pwede kayong bumalik sa Panginoon. Nakakalungkot po kasi yung issue na yun na naapektuhan sila sa pampersonal ni Pastor. And ever since, inaalagaan ko silang lumago because they're somehow emotional. Baka ma-remind ko kayo ngayon, pero hindi ko na kayo chinat eh. Never nyo nga ako kinamusta nung, my trying times. Dami nga nagtataka eh. Yung ibang mga brethren, kita nyo, pinupost ko po, di ba? They were there kagad,
prayers for me, etc. Meron naman dyan, alam ko, may mga payables, pero sa kagustuhan nila, ayan, nakatabihan ha, o nagsisimula na ako magpiti, yung mga blessing ninyo. Pero no worries, no burden, iraraos kami ni Lord, ni Sister Michelle. Ano nakakalungkot kasi they were with me from the onset, pero biglang wala. Dahil ganun sa ganung pangyayari ba? So may purpose si Lord. Yan. Nasusundan niyo po ako sa ministry, sa leaders. May purpose si Lord. In here now is the first aspect na bakit ko iaano tong tatlong book na ito sa purpose. Number one purpose ni Lord sa Romans 8:28, pakipost nga yan. That purpose na binabanggit diyan, Romans 8:28 ni Paul, ay napakahalaga po, no? Nasaan na si Asi? Anak, nandyan? Sige lang. Hindi ko ba nakikita? Nakapost na? Diyan lang yan sa monitor, no? Sige, it's okay. Sabi nga po diyan, Romans 8:28 speaks of everything na nangyayari po sa atin because of that purpose ni Lord ay sa ikakabuti natin. Yan. Ayan po. God bless you. I'm blessed to see you all there. Sige. And then, napakaganda ng meaning ng Romans kasi tatlo silang book na nabuo ni Paul yung katotohanan na yun. Kaya naano din po ako, na-touch ako this week. Nakita ko tong tatlong verses na to na magkakaugnay. So, inuna ko po Romans 8:28 for God's purpose dahil sabi po dyan, ang idea po ng Romans 8:28 sa mga Christian sa Roma noong panahon na yon, ang dami din nila dong realidad, yung power ng Roman Empire, etc. Napakahirap paano mamuhay bilang mga Kristiyano noong panahon na yon. But kung i-relate sa panahon natin, wala naman po tayo sa Roman Empire na ngayon. Liban na lang, yun nga, I'm hoping pamahalaan natin, kung ano mga pamamalakad, yung mga superpower countries ngayon, ano ang papatupad din nila. And, quit daw kayo yung pinost kong the other day, yung Daniel Prophecy 2026. Just in case, kung magiging totoo na naman yung timeline nila na yon, di ba? 2026 June, ang pinaka-max na ay 2027, year-ender. Start. But whatever, pag-aralan nyo lang, dagdag lang kayo ng mga pagbabasa. No? Kasi ang purpose ni Pastor, i-prepare tayong lahat. Hindi naman kayo lang para turuan, bigyan ng kaalaman na dapat. Kasi sabi ko nga, nalulungkot ako dun sa na maalam nating mga kapatid dahil sa nangyari, sabi ko, ganun ba? Alam niyo kalooban ng Diyos. Ano na kayo, mataas na dapat pananampalataya nyo, mapapasunod lang kayo ng anak. Nakakalungkot yun, di ba? Na ang mas masusunod ay mga anak. Biblically, mamaya pagpunta ko doon sa second level ng pag-aaral, tignan nyo yun, hindi ko yun para i-bias na pabor sa akin, whatever. May kanya-kanya tayong mga sitwasyon sa ating mga buhay-buhay, relasyon sa Diyos, pamilya, ministry, then minsan sa ating mga kapwa kasama sa trabaho, school, negosyo.
Sinasabi po diyan na yung pong Romans 8:28 from back to Romans 1 is the divine plan. May plan ng Diyos po eh. At ang plano ng Diyos, kaya nga ngayon, very, very, sabi nga ni Sister Rosalie sa akin kagabi, kasi nagbibilin-bilin pa rin po ako eh. Chill-chill lang kayo, Pastor. Kami na bahala, anak, Rosalie, sila, Ma'am Geraldine din. Kami take charge, Pastor. And ayan po sila ha. Nandyan sila. And so, ganun din. Divine plan. Sa ikakabuti nating lahat. Yung Romans 8:28. Yung purpose na yan. So, Ma'am Je, whatever you're passing through, that's the divine plan of God for us, yung salvation niya. Sabi po dito, gamitin ko God's purpose, not only the plan of salvation nung tayo iligtas, paano natin kakayanin ang mga realidad ng buhay? So, it is God's work entirely, no? And sabi diyan, initiated by His will and decision, executed by His sovereign power to control according to His ultimate determination. So wala pala talaga tayong magagawa, mga kapatid. Liban, yan nga yung isang natanong sa akin eh. Mga napaka-basic na doctrinal eh. Pastor, di ba pinagbawal niyo yung word na surrender? Hindi ko po pinagbawal yung word na surrender sa mga songs. Pinapipili ko lang ang worship team ng mga song na preferably wala na word na surrender. Kasi mas sa puso ni Pastor, mas maganda yung ino-offer mo yung sarili mo eh. Kasi pag sinusurrender mo lang yung sarili mo, mga bagay, napipilitan ka lang dun eh. So, ang magandang word siguro, i-offer natin. Meaning, willing heart. Okay po? Yun yung big difference nun. Pero minsan may ini-insist na ganito. Sabi ko nga, depende sa paggamit ng word na surrender. So, hindi ko pinagbabawal gamitin yung word na surrender. But, on that aspect, sa tamang paggamit. Well, there will be times na we will, yung mga posting dyan, may mga posting dyan na matatawag na, yun nga, may word na surrender. Parang ganda ng greetings ni Ma'am Mayan ngayon, nakita ko dito. Good morning po, kapoy po si Rico. Matanda na po kasi. Ma'am Mayan, sumusurrender ka na ba? Kay Ninong Coco. Andiyan pa si Ninong Coco, hindi ko nakikita sa monitor eh. Ninong Coco, sige, tsaka sakali. Depende sa magiging paggamit. Kasi hindi mo naman sasabihin, ino-offer ko si Ninong Coco. Hindi, yung concept ng word na surrender, ganda ang galing talaga ni Lord and nagagamit yung pagkakataon. Ayan, kasi andyan yung greetings na basa ko eh. Sila Sister Ami, surrender na ba kayo sa karamdaman ng mga bata ngayon? Kaya ba? Diba? Kanya-kanya tayo level eh. And siyempre, ongoing prayers po sa mga iba nating kapatiran na dumadaan sa mga pangkaramdaman. Ayan, praise God, naka-recover na po si Brother Boy, ni Sister Lorna. Hindi ko alam kung nandyan si Sister Lorna sa monitor. Hindi ko makita si dito sa Zoom ko eh. But anyway, Ma'am Lorna, our prayers. And then, yan na nga, the divine plan. Nandyan yan. So, hindi mananaig eh. So, yung divine plan ni Lord, yung purpose niya pala, kaya ako nadulas, yan, binabalik ko, no? Kaya pala ako dumaan ng personal ko for a higher level. Kaya pala, ganun nga, yung iba-ibang issue, hinaharang kami, pauwi. And, andun yung divine plan ni Lord na isa ikakabuti
Hindi lang ng inyong pastor, ng ating ministry, na pinagbubukuluran ng bawat isa. Rest assured, when you use Romans 8:28, panghawakan nyo po yan. Kasi timely ko itong ginamit ngayon, kung sakaling mapapanood nga nila. Pag may problema sila, tawag sila ng tawag sa akin. Ito lang binabalik ko lagi sa kanila. May purpose si Lord sa lahat ng nangyayari. And hindi po ito nagbabago sa tayo ko ngayon. Kasi nadagdagan pa eh. Pansinin niyo po yung kaalaman ni Pablo. But syempre, nakaugnay din po yan sa isang verse na alam ni Pablo. Talon ako sa Ephesians 3:10 to 11. Second verse. Bali, 6 na verses lang naman to. Pakitingin. Ephesians 3 verse 10 to 11. Ang sabi diyan, napakaganda, no? To the what? Sa concept na yan ng matatawag natin, no? Nandyan tayo eh. Tingnan ko lang po sa akin dito kasi medyo hindi ko masyadong matignan dyan sa ating monitor. 3:10 to 11. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Grabe si Pablo sa kanyang kaalaman. Although alam ko, malayo ako sa kalingkingan. No? Malayo ako kay Pablo. Pero grabe yung kanyang naging kaalaman nun. Napapag-ugnay-ugnay niya. Pero niya, from Romans 8:28, tumalon siya sa isang iglesia. Romans kasi, the divine plan was delivered sa mga Kristiyanong Romano nung panahon na yun. Ngayon, para naman sa iglesyang Epeso, pinaunawa niya, still the same. Isang iglesyang ang first love nila si Lord, yan yung sa 7 churches eh. First love nila si Lord, pero later times, na doon pa nga nagpaalam si Paul sa Acts sa kanila, na be shepherds of the Church of God, kasi later times, may mga sheeps in wolves clothing na susulpot. No? Binilinan niyo yung mga elders ng Epeso. That's why nanlamig yung iba. Kaya ni-remind ni John sa book of Revelation, yun nga. And then, again, maliban pala sa plano talaga ito ng Diyos. Tayo iligtas. So, paalala lang po kasi nandun na po talagang malapit na mga pangyayari. Iba-iba na pong development, no? Kita nyo, for the very first time this week, US, pero na-post ko na yan later times eh. US, talagang acknowledge nila may UFO. Kasi nga daw, yan, basahin nyo na lang yung mga posting dyan. Parang yung pagsisinungaling ng mga panahon na yun ng Panginoong Hesukristo, na ninakaw ang Panginoong Hesukristo kaya nawala sa libingan niya. Ganon din po tayo, ang palalabasin nila, inabduct tayo ng mga aliens. Ayan. So pakitignan nyo ngayon mga katabi nyo ngayong umaga, baka mayroon na pong alien dyan sa katabi ninyo ngayong umaga. Tingnan nyo nga po yung mga nasa tabi ninyo, papasayahin ko naman kayo. Baka sabihin nyo si Pastor masyado seryoso. Tingnan nyo nga, marami na daw clone ngayon eh. Marami ng clone. Baka alien yung katabi ninyo. Baka yung asawa ninyo, hindi nyo asawa yan. O, tingnan nyo mabuti. Yung anak ninyo, baka hindi yan, okay po ba? Yan na yung nangyayari ngayon. Deception. Andiyan po yung deception. Grabe. Grabe na po. Yan mo, presidente pa ng US ang nag-reveal ngayon. Di ba, dati napapanood lang natin yan sa TV, yung X-File, conspiracy theory. Ngayon talagang nire-reveal nila. Kasi nga, preparatory po yan sa mangyayari. Hoping may ilang linggo pa tayo bago mag-June. Bilangin niyo po yung pinakita kong 2026 ni Daniel Prophecy.
ang katuparan po noon kahit yung kanilang anniversary ngayon po mangyayari yun June 2026 pero wala tayong binabanggit na araw po basta kayo po magbasa po kayo tingnan nyo para karagdagan ba para mas mapagtibay ang ating pananampalataya hindi tayo para takutin hindi tayo para pilitin para ba kayo ay masabihan ko mga kapatid yung purpose ni Lord mangyayari. And I hope maging makatotohanan po ito sa ating lahat. Kasama po ng inyong pastor ngayong umaga, namamanik po ako kasi maliban po sa tinitiyak ni Lord na walang makakapigil sa purpose niyang yan, so ano yung ni-reveal sa ating church age, kukunin niya tayo. Ang dami na nating aral dyan So yung mga maiiwan, sorry to say, kawawa naman. Pero siyempre, thy will be done, Lord. Now, the second book na nandun din po ang word na purpose ni Lord, pero nireveal ito sa Ephesians 1:11 asi. Okay? It's about His will. So, kung sa Romans 8:28 yung divine plan, ngayon sa Ephesians 1:11 yung will niya. Ephesians 1:11 yung will niya ay ganun din po. Nakaugnay dapat. So, minsan, nalulungkot ako Mga relasyong ministry, manggagawa, dami ko na pa experience, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, 29 years nyo na akong pastor sa Holy and True, tapos sa dating ministry, 6 years, yung mga una kong kasama. Pansinin nyo yun, mga kapatid na una ko pang kasama, and I am thankful. Matira matibay talaga Nalulungkot nga ako kasi ibig sabihin, meron pang bumigay this week, no? Dahil siguro emosyon lang. Ayoko naman silang i-prejudge na sila ay spiritually hindi lumago kasi nandyan naman po sila. Kaagapay natin ng matagal na panahon. But again, God's purpose nangyari po. Ito pong pangalawang yung will niya ang masusunod. Hindi lang po yung plano niya. Yan plano niya, kalooban niya. So, ano ba kalooban ni Lord? Aba matanda ka na sa pananampalataya. Ang sabi ng Bible, ang magulang ang masusunod, hindi ang mga anak. So, napatunayan ulit, hindi nangyari ang will, kaya minsan, pala inaalaw ni Lord yan Yung mga awayang pamilya. Pero dapat, kung nandun ka sa will ni Lord, alam mo yung purpose, tatayo ka. Tatayo ka. And I have so much there. Pwede kong gamitin ilustrasyon sa mga manggagawa. Mga manggagawa, kalooban ni Lord muna sa ministry natin. Siyempre, malungkot si pastor. Pero sabi naman ni Sister J, nagtatabaan yata kayo dyan. Hayaan nyo munang fasting muna tayo ang mga bagong ipapatupad. At saka na ulit yung feasting pag nandun na tayo sa marriage lamb, yung yung wedding of the marriage lamb. Doon tayo. Thank you, Ma'am J. Tingin mo sa akin, mataba ako. Alagang-alaga po ako dito. May purpose pala Kaya ako nadulas. Di ba? Mas na-confirm yung pagmamahalan namin ni Sister Michelle. Na kahit may mga hindi po wala mang perfect family May mga pangyayari. Yun nga lungkot ko Kung kailan may answered prayer kami, biglang naapektuhan naman yung iba. So,
makikita nyo talaga yung purpose ni Lord. Yan. Yung purpose ni Lord. Yung purpose ni Lord. Thank you. Nandiyan na sila Ezra, Jan. Nakabalik si Ezra. So, andyan yan. Yung will of God. Pero marami pa rin talaga ayaw magpasakop sa will of God. Ayaw pa rin magpasakop. So, si Lord na yan. Pero mayroon ako ipapahabol dyan, di ba? No word kanina. Sabi dyan, di ba? God will initiate His will and decision and i-execute niya ito by sovereign power niya. So, kahit anong gawin ng ibang pagsuway, mangyayari ang isang panahon ng paghuhusga in the control according to His ultimate determination. Wala pong makakahadlang dyan. Kaya minsan, naalala nyo yung last message ko po, the higher level, yung cause of discipleship, yung pagsunod, yung kung may mas mahalaga pa, yung ililibing ko po muna yung namatay ko, titignan ko po muna yung bahay, kakakasal ko lang po. Di ba? Sabi nga ni Lord, yung humawak ka na sa plo, ay wala po ng ano yan eh, kinanta pa natin yan dyan eh. No turning back when we follow Jesus. No turning back po. So, I believe, napakahalaga ng fourth verse lang natin, Asi, habol mo to, hindi naman po ako para magtagal. 2 Timothy 1:9. O bili naman niya kay Timoteo. Asi, 2 Timothy 1:9. O, andyan pa rin the word purpose. Di ba? Tingnan nyo. Ito ang sabi niya, dahil ito ang will niya, binili niya kay Timothy. Okay, anak. 2 Timothy 1:9. Napakahalaga. Ayan, sabi niya dyan. So, 2 Timothy 1:9, gamitin ko din po sa akin dito kasi napakahalaga nga po na maiugnay ko sa inyo. Okay? Sabilin niya kay Timothy, sabi niya, who had saved us, yan na nga yun eh, oh. Yung calling na tinuro ko sa inyo dati. And called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ganda po, no? The word purpose. I hope napapaalalahanan tayong lahat. No? Yung mga tinawag ni Lord, tapos re-resignan lang. Nakakalungkot talaga. Kasi yung narating nyo na dapat, yung holy calling na yon, medyo nakakalungkot na sinasayang, no po, o nasayang. Maraming ganyan nangyari sa ministry natin eh. Mga una ko pang kaagapay, workers na na-touch nga ako sa pamangkin ko na isang araw, in-update niya ako eh. Kinamusta ako? Tito, kamusta? Ganyan. Kasi nga on May 26, nagpaplano sila doon sa libingan ng bayani. Sabi ko, John, depende pa yon kasi nandito pa ako, bed rest pa, daan-daan pa nagre-recover si Tito. First anniversary po yun ng aking bunso, naming kapatid. Ganun pala yon, kung anong date na kita, kahit namatay na ng ibang araw, doon i-declare kung kailan na-discover. So, May 26, natapat pa sa birthday ni Brother Edmar. So, yung mga ganon, pangyayari. Yung purpose ni Lord, nangyayari. Ganon-ganon din po, nire-recall ko yung pinanganak si Eunice. Alam nyo, October 28, din yung araw na napatay ng kapatid ko yung isa kong kapatid. Di ba? Yung adik kong kapatid, napatay niya yung papa nila John.
So hindi ako nahiya sa inyo. I-reveal yan. Nagkasubukan nga kami ng mga ibang leaders na kasama ko at yung mga nandyan na tumuring sa akin tunay na pamilya kami, mga pinagdadaanan sa ministry, nag-update kami lahat, pati sa mga meeting, pati workers, di ba workers, thank you I hope sa mga workers, wala bang may naapektuhan ba sa inyo last 2 weeks ago? Sige, pwede pa po kayo mamaalam pag gusto ninyo, pero sabi ko nga sa inyo, yung mga ganun pong pangyayari ay realidad sa buhay, and nakakalungkot lang, kasi alam ko hindi lang naman dahil yung pampersonal sa akin uh, baka manood nga, nililinaw ko lang yan kasi hindi na ako para makipag-chat. Dahil naapektado na sila dun sa mga gampanin na napangunahan nila si Pastor na naging dahilan lalo ng hindi magagandang pangyayari. So kami na lang po munang council yon, tsaka workers, nakakaalam. Although, syempre po, higher level tayo, titignan tayo ng Panginoon. So, yan po yung pang-apat na verse na nagdi-declare na will and grace of God ang mangyayari. May pangatlo pong pang-apat na verses na napakaganda. Divine plan, His will, patutupad niya yan. And then, Philippians 2:13, napakaganda niyang Philippians 2:13. Sabi po sa Philippians 2:13, yan si Asi, Philippians 2:13, Asi, sige. Basta basahin ko na rin po sa akin. Sabi po sa 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Di ba? Kasi napakahalaga po na inugnay talaga ni Pablo sa kanyang kaalaman na it is God's work. Ano po? Kaugnay ng will na yon, ipatutupad niya yung work na yon. Napakahalaga. His work. Sabi niya diyan, and which worketh in you. So, siya ang gagawa. Hindi pala, wala pala tayong magagawa sa buhay po natin. Tayo talaga lang po ay magtitiwala sa Kanya at ipapatupad po yung mga katotohanan na ito sa buhay natin. And then, syempre, hindi ko kayo para pagkatagalin dahil si Pastor po, I'm trying my very best. Hindi din po ako advice ng therapist kung magtagal na mga nakaupo. Basta nagmumove daw lang po ako dapat. Up, sit down, tayo, upo. Ngalay nga po ako sa bed na And Romans 9:11, si pahabol. Romans 9:11. 6 lang na verses yan, Asi. Romans 9:11. Siya yung gagawa hindi tayo. So, syempre, we will what? Romans 9:11, sabi nga ni Paul, we will have to work out our salvation. Pero, klaro din po dito sa 11, okay, na verse 11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election, yung tawag sa atin, might stand, not of works, hindi yung gawa natin, but of Him that calleth. Sa araw pong ito, pagkasabi sa inyo mga katabi, Matara, let God's purpose be upon us all.
Sige nga po, pakisabi sa mga kapatid natin dyan. So, mas kakayanin natin kung anong mga sitwasyon natin tulad ng inyong pastor. I am on my highest po. I am on my highest level. And I thank the leadership, the workers na nakatayo sa vision. Inalaw po ni Lord dati ito kasi yung purpose niya ang mangyayari. Can I have si Sister Tessa nandyan? Ma'am Tessa, nandyan ba si Ma'am Tessa? Si sila Sister Tessa nandyan, si Asi. Sige, may kinukuha sa labas. Andiyan si Ate Tessa. Okay lang, kahit yung song lang na yan na ano. Kasi, nung May 2, hindi na natin nakanta yan eh. Kasi sinakay nyo na ako sa kotse. Ma'am Tessa, pa-request naman oh. Give thanks, Ma'am Tessa. Give thanks. Andiyan si Ma'am Tessa, Ma'am Rosalie. Apa. Patawag ba si Ma'am Tessa? Lola Tessa, hanap ka ni Aya. Yes, ma'am. Sige lang kasi kung walang lyrics yan, di naman yan mapablock. Pakanta lang yan kasi hindi ko narinig yan bago tayo umuwi eh. Basta sinakay nyo na lang ako sa kotse. Dapat kakantahin pa natin yan eh. Sige lang ma'am, run through lang tayo ng ilang songs. And sa kabuuan ng mga kapatiran, thank you for your prayers. Nakaraos na po si Pastor ng 1 week. At I pray patuloy po na kakayanin po ni Pastor ang higher level pong ito. Sige lang, Ma'am Tessa. It's okay. His name
po, I heard that song again in my most trying times. Sa mga ginamit ni Lord, alam ko, kasi nataranta na tayo, lalo na nung ako'y naka-recover sa seconds na himatay, but sa mga hindi nag-iwan kay Pastor, hanggang makauwi ako sa bed, yung mga hindi nakakain kagad sa tamang time. Thank you at sa mga kabuuan ng leadership na nandiyan dyan. Testing ground lahat talaga po, yung purpose na yun nangyari. And today, more stronger si Pastor sa katatayuan ko po. And thank you so much sa mga kapatiran. Andyan kayo, nagpi-prayer. Patuloy lang po as we face the challenges po sa ibang aspect ng ministry, kay Pastor, physical ko po, and hoping yung purpose po ni Lord nare-reveal po yung purpose hanggang sa kanya pong muling pagbabalik. I hope sama-sama po tayo sa kaparaanan ni Lord, yung mga binanggit ko na po, His plan, His will, His work. Hindi po tayo. Paggamit lang po tayo. At kahit si Pastor po, nandun po yung puso na talaga po tayong lahat. Let's pray, Lord, my personal Thanksgiving prayer for Benjo. Birthday po niya last Monday. Siya po ginamit niyo noong Tuesday sa akin. And testimony nga po yung pinost ko. Siya po yung naka-coordinate, nakahanap ng magpipiti sa akin. Praise God, Christian pa po pala. So talagang Lord, may purpose ka lahat. At my first session kahapon, maganda po ang development sa akin. And I will run through mamaya po ulit kung ano yung mga bagong exercises. But the pain, Lord, hindi po yon kaya ko po. But kayo po, Lord, yung may purpose nito sa akin. Sama-sama po, pain emotionally, spiritually, but purpose niyo po, Lord, ay mananaig dahil yun po ay sa ikakabuti namin. Lord, also, for Ninang Jess, Sister Jess, check up tomorrow. Yun nga po, sama-sama kami lahat. Yung mga bata nila Kiona, fast recovery. And even po si Sister Joycey, alam ko po is resting. Trangkaso po, panahon daw po sa kasama sa opisina. So Lord, alam ko in good health naman po majority ng brethren. And patuloy po, siyempre hindi ko nakakalimutan si Ate B, sa kanya pong mga processing din po nila ni Brother Danny. And I commit, Lord, yung lahat ng nangyayari po sa amin, yung purpose mo po, Lord, ang mapapatupad. Lord, alam namin lahat ito, kahit si Ate Epin, purpose mo po, Lord, kahit po siya nasa dialysis time na yon, kinamusta niya ako, na nakita niya yung updates. And Lord, syempre, not to be biased, I don't want to burden mga brethren. Doon po sa nag-share ng blessing nila for my medical mga needs, Lord, kayo po magbalik. And ongoing po sa kabuuan po ng mga kapatiran. Lord, maraming pong salamat sa ministeryong ito. And that's the plan there, Lord. That's your will. And that's your work na may papatupad para sa Holy and True Christian Fellowship. Sama na po ni Brother Boy, syempre Lord, nabanggit na po kanina yung fast recovery din po. In Jesus' name, Amen, 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 Amen.